Balik sa bansa, nagkontrahan ang impormasyon ng LTFRB at kampo ng Solid North Bus Company sa totoong naging sanhi ng malagim na bus crash sa SCTEX kung saan 10 ang namatay. Ayon sa LTFRB, posibleng inaantok ang driver dahil sa ininom na gamot kontra alta presyon. Pero iba naman ang pahayag ng abogado ng Solid North. Ang detalye sa balitang A to Z ni Ace Cruz. There is negligence on the part of the driver. Yan ang lumutang sa unang pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Solid North Bus Crash sa SCTEX noong May 1 na ikinasawi ng 10 tao. Ayon kay LTFRB Chair Teofilo Guadis III, uminom ang 53-year-old bus driver ng maintenance medicine kontra alta presyon na may side effect ng pagkaantok. It will dilute the blood and then eventually aantukin ka. So based on these initial findings, obviously inantok nga yung driver. Pero tanong ng LTFRB sa abogado ng bus company, bakit walang ginawang aksyon ng konduktor ng bus? That when there is already a perceived danger, the conductor should at least stop the driver kung nakikita niya na inaantok na. Ayon pa sa LTFRB, posibleng may pagkukulang din ng bus company dahil maaring hindi na-orient ang driver at konduktor sa ganitong pagkakataon. Parehong no-show ang driver at konduktor sa pagdinig. Nasa kustodiya pa ang driver ng Tarlac PNP habang kakausapin pa ng abogadong konduktor na nagpapagaling pa sa leg injury. Hindi siya actually nagtatago. Medyo nahirapan lang siyang lumakad dahil doon sa injury niya sa paa. Pina-attend ng board ng driver ng bus at konduktor sa susunod na pagdinig sa May 21 para mabigyan linaw ang insidente. Pero matapos ang pagdinig, nagbigay naman ng taliwas sa pahayag ang abogado ng Solid North Bus Company. Ayon kay Atty. Versosa, walang ininom na gamot ang bus driver nung araw na naganap ang trahedya. Pero sa araw daw na yon, actually hindi daw siya nakainom ng gamot na yon. Inamin din niya sa akin na yung panahon na yon apparently na nakaidlip siya. Hindi rin anya overwork ang bus driver lalo't unang biyahe niya ito noong May 1. Tiniyak din niya ng tulong pinansyal ng bus company sa mga biktima ng malagim na karambola at wala itong kapalit. Makakapagbigay ng assistance yung kumpanya para lang maibsan ang pagdadalamhati ng mga pamilya. Pero alam natin hindi mapapantayan yan ng pera. Nananatiling suspendido ang operasyon ng bus company sa loob ng 1 buwan at nakatakdang reviewin pa ng board kung ito ililift na o palalawigin pa. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.